Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Mga kapatid, mga kababayan, una sa lahat, ako po yung nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa ating lahat, sa mga pagkakataon na kung saan ibinibigay niya ang lahat ng mga biyayang tinatamasa natin. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa mga sahaba, at sa mga tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa aya ito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang pagkakalika sa tao. Binanggit niya na kung saan hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao dahilan upang ako ay sambahin lamang. Sa kabanatang ito, binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ang kalagahan ng pagsamba sa Kanya. Kung paano dapat ituring ng mga nilalang ang tamang pagsamba sa tunay na nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha niya tayo na kung saan hindi lamang para buhayin, magmula sa sinapupunan ng ating ina, na kung saan pagkatapos iluwal ng ating ina, palakihin hanggang sa nakapag-aral at nakapaghanap buhay at nagkaroon ng pamilya. Hindi lamang sa ganitong dahilan kung bakit nabubuhay o mabuhay ang tao, ay upang pasalamatan niya unang-una sa lahat ang buhay na ipinagkaloob sa Kanya, ang mga biyayang ipinagkakaloob sa Kanya, at naway sumaisip sa Kanya ang anumang tinatamasa, ang anumang dumadating na mga biyaya ukol dito na kung saan walang ibang pwedeng magbigay nito kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kahalagahan nito, dapat malaman niya kung paano nilikha at kung paano saan siya nagsimula, ano ang dahilan kung bakit siya nilikha, katulad ng nabanggit ko kanina. Sa pagkakalika, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Luqman, at dito binabanggit ang aya, ang sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri taksibu gada, wa ma tadri nafsun mada, wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin armut. Uulitin ko po, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaliwanagan kung saan sa sinapupunan pa lamang ng ina ang pinaghalong similya ng lalaki at babae, at dito tinatawag ang namuong dugo sa bilig na sinapupunan ng ina, ito'y tinawag na nutfa. Nutfa na kung saan sa 9 na buwang sinapupunan ng ina, dito binanggit niya, simula pa lamang ang sabi niya, walang sino man nakakaalam sa inyo na mula pa lamang sa sinapupunan ng ina, kayo ay mga Muslim. Hanggang sa tayo'y isinilang sa bawat isa ng ating mga magulang, ang ating ina, ang 9 na buwang ito, pagkatapos tayo'y iniluwal at sanggol na inilabas, alhamdulillah, hanggang ngayon, tinatamasa natin ang buhay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ilang taon na po tayo ngayon. Wa ma tadri, walang sino man ang nakakaalam sa atin sa sinapupunan pa lamang ng ating ina kung tayo ba ay isisilang ng buhay o patay. Mga kapatid, mga kababayan, ilang taon na po ba tayo ngayon? Wa ma tadri, walang sino man nakakaalam sa atin kung tayo ba ay isisilang ng lalaki o babae. Mayroong po bang nakakaalam sa atin kung tayo ay lalaki o babae? Ako po sa sarili ko, hindi ko alam na isinilang ako ng aking ina na ako pala ay lalaki. At ang aking ina rin, ang sino mang mababae ay hindi nila alam
kung sila ba ay isisilang din na babae. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Na kung saan, dito malaman natin, wa ma tadri, walang sino man nakakalam sa atin, kung tayo ba ay mananatiling buhay at kung kailan tayo mamamatay. Meron bang nakakaalam sa atin kung kailan tayo mananatiling buhay? Meron bang nakakaalam sa atin kung kailan tayo mamamatay? Wa ma tadri, walang sino man nakakaalam sa atin kung kailan tayo mamamatay. Sa lupa, sa tubig, o sa kalawakan, hindi natin alam kung saan tayo mamamatay. Wa alimun kabir, ang tanging Allah lamang ang nakakaalam. So kaya dito po, sa kabanatang ito, dapat malaman po natin ang kalagahan na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit tayo nabuhay simula pa lamang sa dalawang similyang ito ng lalaki at babae at naghalong na muong dugo hanggang sa tinawag siyang nutfa, unti-unting hinimaymay ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang siya'y nagkaroon ng laman at nagkaroon ng buto at isinilang na sanggol hanggang sa siya ay lumaki. So, ito po yung dahilan kung bakit para malaman natin ang pagkakalika, ang dahilan, uulitin ko po sa unang ayat na nabanggit ko, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao dahilan upang ako ay sambahin lamang. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Kaya ngayon, alam po natin, sa sinapupunan ng ina, sa pagkakalika, kung hindi po kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po mabubuo ang namuong dugo sa pamagitan ng dalawang sibilya at hanggang abutin ng 9 na buwan at ito'y iluwal ng isang ina sa pamagitan ng pagiging sanggol. So dito po nagsimula ang tao. At ito po ngayon ang dahilan, sa pagkatao, dapat malaman niya sa kanyang sarili kung sino ba ang talagang tunay na lumikha sa kanya at ngayon ay alamin niya dapat sa kanyang sarili kung papaano kilalanin niya ang nag-iisang Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ito po'y walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro po ang buhay na tinatamasa ng bawat isa sa atin ay ngayon po ay malalaman niya kung ano ang kahalagahan. Ito lang po ang kalagahan. At naway nagkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa Islam na kung saan bigyan po natin ng kahalagahan ng ating sarili habang tayo nabubuhay dahil kung hindi pa po tayo nakakahanda sa ating sarili, kung abutin tayo ng kamatayan, wala na po tayong malalamang gawin pa kung ano ang magiging kaligtasan natin sa kabilang buhay sa araw ng paghukom, kung papaano natin gagampanan ang ating sarili habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay tayo dito sa mundo, dapat lamang po nating alamin sa ating sarili yung ating pinagmulan, ang nagbigay ng dahilan kung bakit tayo nabuhay at ano ang dahilan kung bakit tayo binuhay at ang dahilan lamang po ay wala pong iba kundi ang sambahin natin ang nag-iisang tagapaglikha. Wala pong iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.